pahayag natin ngayon ay kapustahan ni Santa Maria Magdalena. No? Alam mo, maraming nalilito rito kay Santa Maria Magdalena. No? Kaya kapag linggo ng pagkabuhay, no? Hindi ho tatlong Maria ang atin. No? Apat na Maria. No? Kung yung makikita ko kapag nagpupursisin tayo ng linggo ng muling pagkabuhay. No? Sino-sinong Maria nakaprosesyon doon? Maria Magdalena. Ito yung asawa ni Cleope. Tsaka, sino ba si Maria Salome? May hawak ng pabango. At tsaka, so, ang mahal na Birheng Maria, no? Well, bahagi ho na kung saan ay makita ho natin, no? Kasi si Santa Maria Magdalena rin, well, nandun siya talaga, no? Maliwanag na nandun siya talaga sa muling pagkabuhay, no? So, kung tuusin siya yung unang pinagpahayagan ng buong may kapal na ibalita ang lahat ng ito sa lahat ng kanyang mga alagad, no? Pero si Santa Maria Magdalena ay iba ho kay Santa Maria ng Bitanya. No? Sino si Santa Maria ng Bitanya? Yung kapatid ni Lazaro at ni Marta na siyang bahagi ng ating ebanghelyo noong linggo. At yung kapistahan din niya sa next week, no? Santa Marta, no? 29, July 29. So, yun ay, ang tawag doon ay Santa Maria ng Bitanya. Ito, Santa Maria ng Magdalena. So, iba po yung Santa Maria ng Magdalena at iba po ang Santa Maria ng Bitanya. Ito pong Santa Maria Magdalena, hindi niya kapatid si Marta at saka si Lazaro. No? Ito pong Santa Maria Magdalena ay hindi rin po ito yung tinatawag nating babaeng mababa ang lipad. No? Bahagi ko yun. Wala ko sa banal na kasulatan yun. Yun ay bahagi ko yun na isang homilya ng isang, kung tawagin natin ay Father of the Church. No? So, inalintulad si Santa Maria Magdalena sa mga babaeng mababa ang lipad, hindi ho. No? Bagaman makita ko natin na palagi natin nililing si Santa Maria Magdalena doon sa naghugas ng paa kay Jesus. No? May tatlong sipi sa banal na kasulatan na naghugas ng paa kay Jesus. No? Yung isa ay hindi pinangalanan. No? Unknown sinner. No? Yung isa ay naghugas ng ulo ni Jesus, no? Hindi pa. Ay doon naman yung pareho sa bahay ng dalawang yung isa ay Simon the Pharisee, yung isa ay Simon the Leper. No? Yung naghugas sa paa ni Jesus, na si Maria, ay itinuturing na alin. Doon ay yun ay nangyari saan? Yung sa yun ay ang mahal na Maria ng Bitanya, no? Hindi si Santa Maria Magdalena, no? Iba ho kasi yung Magdala, no? Ay ibang lugar. So si Santa Maria na kapatid ni Lazaro at kapatid ni Marta ay taga Bitanya. Ito, Magdala. No? May isang lugar din sa Israel na ang tawag ay Magdala. So, sino ito? Ay, ito yung nakita natin na alin, na madaling araw pa ay
tatakbo na pumunta sa libingan ni Jesus, para bihisan si Jesus. Bakit? Kasi siya si Jesus ay namatay ng Biyernes Santo, At kapag magtatakip siling na, kapag Biyernes, bawal na sa mga Hudyo ang magtatrabaho. Hindi nila pwedeng malinis. So, lalo-lalo na kapag Sabado. Kasi yun yung araw ng pamamahinga. Kaya madaling araw pa, ay nagpunta si Santa Maria Magdalena, at doon, kasi nga pupunasan si Jesus. Pupunasan. Sabagat yun yung kultura ng mga Hudyo. Kanilang nililinis ang mga patay. Ang tawag na natin dito ay embalming. Pero meron silang ibang pamamaraan. Sa atin, kapag sinabi mo embalming, ay di embalsamo. Yung kinukunan ng dugo. Yun ay makabago ng pamamaraan. So sa kanila, ay ang ginagawa lamang nila ay pinupunasan, ang nilalagyan ng oil and pabango. So bahagi yun. So ano yung makukuha natin kay Santa Maria Magdalena? Nung nakita niyang wala si Jesus sa libingan, anong ginawa niya? Umiyak. Umiyak, gawa ng nawala si Jesus. Marami tayong iniiyakan kasi mga bagay na nawala. Pero, sabi nga, bahagi sana ng ating pagninilay, tayo bagay umiiyak kapag wala yung presensya ng Diyos. Wala yung presensya ng Diyos. Sabi nga ng isang obispo, sabi nga, tayo bagay noong pinagbawal yung mga krus sa eskwelahan, umiyak tayo. Kasi ginawang batas yun nabawal ang krus sa eskwelahan. Ginawang batas yun, umiyak ba tayo? Hindi naman tayo umiyak. Binaliwala natin. Pero bahagi yun. Kaya pa kung minsan may makita tayo na kung ano-ano yung mga sumasalig, because bakit? Wala na nakikita yung presensya ng Diyos. Bahagi yun. Pero yun, sabi nga natin, kung minsan mga bagay na iniiyakan natin, pero kung minsan hindi natin nakikita yung alin, yung kawalan ng presensya ng Diyos. Na kung tutusin ay dapat natin iyakan. At yun nawa ang huwag natin kalimutan. Baka mamaya, hindi natin napapansin. Gawa nga siguro ng marami tayong pinagkakaabalahan, hindi natin makita yung the absence of the presence of God. Pangalawa, bahagi yun na kung saan yung makita natin kay Santa Maria Magdalena, hinanap niya si Jesus. Hinanap niya si Jesus. Tinanong niya yung nakita niyang akala niya yung sepulturero, nag-aalaga ng libingan. Doon, tinanong niya, baka tinago niya si Jesus. So, pagkakataon na kung saan ay gumawa ng paraan upang hanapin si Maria Magdalena. At alam naman natin, si Maria Magdalena, isa po sa mga kinikilala natin si Santa Maria Magdalena ay alin? Ay talagang nakita niya si Jesus kasi siya yung tawagin na natin ay yung babae na pinalayas ng 7 demonyo. Pero bahagi nung natagpuan niya si Jesus, kanya nang binigyan ng higit na pagpapahalaga. Yung makita niya ang Kristong muling nabuhay. Hindi lang basta si Jesus na nakita niya. Ngunit na nakita niya rin si Jesus na muling nabuhay. At pangatlo, makita natin na alin na siya ay binigyan ng misyon ni Jesus. Ano yung binigay ng misyon ni Jesus sa kanya? Sabihin mo sa aking mga alagad na ako ay muling nabuhay.
Ano yung pangatlo? Ipinahayag ni Maria Magdalena na si Jesus ay muling nabuhay. So, yun nawa yung hamon din sa atin. Baka ang pinapahayag natin ni Alin, ang Kristong namatay, hindi ang Kristong muling nabuhay. So, bahagi ho na huwag natin bigyan ng panghihinayang yung ating mga panahon. Makita ho natin, baka si Kristo nga pinapahayag natin, pero ang pinapahayag natin ni Alin, ang Kristong patay. Bakit? Ay puro negative. Puro negative ang nakikita natin. Hindi natin nakikita yung alin. Yung Kristong muling nabuhay kasi anong dulo ni Jesus? Pagliligtas. Pag-aangat sa atin. Lalong-lalo na mula sa kasalanan tungo sa kaligtasan. So kaya yun ang bigyan natin ng higit na pagninilay. Kanina nga, kasi meron tayong patay, si Nestor, ay, sabi ko, ay bahagi ho. Sabi ko nga, baka akala natin kapag pinag-usapan natin yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon sa Kristo, pinagdarasal natin si Nestor, na higit niyang pakilabangan ng biyaya ng buhay na walang hanggan. Pero bahagi ho yun, kaya nga yung patuloy nating paanyaya, yung pagpapahayag ng langis sa mga may sakit, yun ay yun ay bahagi ho yun ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. Kasi yun ay pagkilala ng alin, na hindi lamang yung kapatid natin ang may sakit, ngunit alin, dinadala natin sa Jesus, pinapahiran natin. Bakit? Yung pagkilala natin na itong taong ito na nagkasakit ay alam natin na alin ay muling bubuhayin ng buong may kapal. Na andoon yung bahagi ito, pagagalingin siya kung mayroon siya, kung hindi naman ay alin, yung assurance. Ang tawagin nga natin ay insurance. Assurance natin, makakasama mo ang Diyos. Kaya sabi ko, ay dahil napairan ko kasi si Nestor, bago siya na mayapa, ay sigurado ako na din, pupunta na ito sa langit. Bahagi ko yun. Yun ang sukdulan ng biyaya ng at pagpapahayag ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya kung tutusin, hindi lang ho yung mga mahal natin sa buhay ang pinagdarasal natin. Sila rin ay nagdarasal para sa atin. Kaya pwede rin natin sabihin, bagamat hindi pa yan mga santo at mga santa, katulad ni Nestor, pwede natin sabihin na pagdasal mo kami sa Panginoon. So yung mga mahal natin sa buhay, kahit na yan ay mga wala pa sa langit, kahit na yan ay sa purgatorio, pwede niyang tayo ipagdasal. Sabagat yun ang talagang patutunguhan natin. Ang epekto ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo natin, makapiling niya tayo doon sa kanyang kaharian sa langit. At yun ang ipinahayag ni Santa Maria Magdalena. Yun ang kanyang pinaniniwalaan at kinikilala sa kanyang pagkilos bilang tagasunod ng ating Panginoong Kristo.